Anak ka ng toko, walang niya yun. Nakita na niya eh. Anyway, we are back with another video for today. Pupunta tayo sa bentahan ng Maru Bikes kasi interested ako bumili ng isang push bike na para sa mga bata. Pero bago ko orderin online, gusto ko sana muna syempre makita actual kung kasya ba sa height niya, kasi matangkad si baby eh. 4 years old pa lang siya pero yung height niya pang 5 na. Konting bakbak as usual. Sarap, nagkakalat tong pickup. May something sa likod. Madahon-dahon na ata. Push bike ang tawag nila kasi pinapaalang nila, walang pedal. Si Jassy, yung anak ko na babae, ayaw niya na nagpe-pedal or parang mabagal pa siya. Eh gusto ko lang naman matutunan yung balance muna siguro. Tapos diretso na natin sa motor. Intro sa motor agad, no? So magpapasa lang tayo ng something na sana in the future ma-enjoy niya or magamit man lang niya, kasi ang pagmumotor naman, diba, skills naman yan eh. Tapos siguro dumaan na rin tayo ng Ayala Mall kasi ngayon yung first day ng Yamaha. Hindi ko pa sure pero baka dumaan tayo since on the way na yun eh, banda papunta dito. Silip-silip, baka meron tayong makitang magagandang motor or concept ng XSR 900. Katakot yung mga truck. Alam nyo, nung isang gabi may nabalita daw na yung nasagi yung isang rider ng jeep na out of balance sa tumba. Tapos ang sumagasa na sa kanya isang malaking trailer na ipit yung ulo. Ayun, namatay. Nag-post kasi yung mga friend ko about doon sa nawala nilang kaibigan. Tapos yun pala yun, kakilala nila. Hindi ko naman kilala pero parang syempre nakakatakot, no? Nasagi ka lang ng isa na out of balance tapos wala na, trailer na tumapos. Parang ganyan, no? Ipit talaga yung ulo, na pisat daw. Whew! Scary. Sakit nun. Sarap dito sa taas, ang lamig. Lagi lang tayo sa baba, papuntang MOA eh. Alam ko malapit lang tong pupuntahan natin. And if meron pala kayong alam na bentahan ng mga bike for kids, or tingin nyo mas recommended ba yung diretso ko na may pedal kesa dito sa wala, please comment down below. Let me know kasi hindi ko talaga alam kung paano sisimulan si baby sa pagbabike. Hindi motor ha, bike muna syempre. Tapos bahala na siya kung gusto niyang pumikap ng isang motor pag tumanda-tanda na siya. Basics muna. Tabi muna tayo dito sa gilid. Gusto ko i-check yung footage kung okay ba, kasi parang feeling ko ang baba or sakto lang ulit. Okay, balik tayo. Okay, so okay naman yung view natin. Maganda naman. Mas madali talaga iset yung view ng GoPro dito sa helmet natin na AGV, yung itim. Dapat nga ang gagamitin ko yung Shoei, kaso nalaglag na yung GRX. Actually may nagtanong na nun dati. Hirap naman mag-start ng naka-gloves. May nagtanong na nun dati kung okay ba yung GRX sa Shoei 15. Sobrang specific. Parang hindi pala talaga recommended. Natatanggal dahil yun sa form nung nguso ng Shoei. Hindi masyado nakalapat lahat. So totoo lang, speaking of yung Shoei helmet natin, gandang ganda ako doon nung bago bilhin. Syempre kaya ako nga binili. Pero ngayon sawang-sawa. Ewan ko maganda pa rin ba para sa inyo pag nakikita nyo yung Shoei X15 na Barcelona? Ako sawang-sawa na ako agad. Hindi ko pa masyado nagagamit yun. Yung colorful, sawan-sawa na talaga ako. Every time titingnan ko, wala na siyang dating sa akin. Iniisip ko na lang, terno naman sa motor, siguro hindi na rin naman masama kapag nasa labas. Kumbaga yung mga tao siguro baka magandahan pa. Pero ako di ko na type. Kung pwede nga lang ibenta yun eh. Nabili ko ata yun mga 47, 48, mga ganyan. Benta ko ng 30 kung may bibili lang.
palit na lang ako ng iba. Kayo ba, nagagandahan pa rin kayo doon? Hindi ko alam, baka nagsawa lang ako. Time check 2:16 PM. Actually di pa tayo kumakain. Siguro kapag tumuloy tayo dito sa Ayala Mall, doon sa Yamaha event, doon na lang din tayo kumain, no? Sana open. Ito, Star Bike. Yan, tingnan lang natin kung meron silang mapapakita para makita natin ang actual, kung mukhang okay ba talaga yung quality bago tayo umorder online. Ayan, so dumating na. Ito yung hinahanap ko kasi ito yung nakita ko online. Isin lang natin konti. So MR1 at saka MR2. Ito yung MR2. Ano to? Magnesium alloy yung body daw niya. So ito yung kulay. Ito rin yung isa sa nakita kong maganda eh. 4,000, around 4,000 pesos, no? Size 14. Mas maganda yung gulong niya. Yes. Ito 14 inches daw yung gulong. Tapos ito yung mas maliit konti. Pakita ko lang sa'yo. Yan. Halos parehas lang. 2 inches lang pinagkaiba. Ayan, mukhang goods to. So, meron silang parating na MR3 ata, sabi ni ma'am, around August. Hindi ko lang sure kung antayin natin yun or bibili na natin to kasi parang nakita ko goods na eh. Pero at least nakita na natin. Okay naman yung quality. Makikita nyo na lang, bigla ko na lang ipopost, nagbabike na rin si baby. Tapos sila ate humingi ng sticker. Sayang di natin nakunan. Minsan lang may humingi ng sticker sa atin. So ngayon punta tayo ng Ayala Mall. Puntahan natin yung Yamaha event. Sili tayo ng kung ano-ano. Baka may makita tayong magandang, uy, two-way pala to. Sorry. Binusunahan tayo ni kuya. Galit siya. Dapat lang nag-counterflow tayo ng kala ko one way. Tingin lang tayo baka may mga concept bike or wala lang, silip-silip lang. Tapos kain na rin tayo sa Ayala Mall. Speaking of concept bikes, nag-post ako dito sa YouTube at saka Facebook. Ewan ko kung nakita nyo na, pero pakita ko na lang ulit dito yung 4 na iba't ibang kulay ng XSR 900 na na-imagine ko. Pagpasensyaan nyo na yung edit, napakagaling. Hindi mo nga mapapansin na edited eh. So nagpapaisip kasi ako iparap yung XSR 900, tapos yun yung mga naisip kong gawin. So meron ba kayong nagustuhan? Tingin nyo ba pangit lahat? Tingin nyo ba okay lahat? Ano yung paborito nyo? So please comment down below, makakatulong yan sa akin. Pero bago yan, gusto ko lang i-share na ang hirap iparap nitong XSR 900, lalo na yung Legend Blue. Kasi bukod sa akin, ang dami rin naman nagsasabi na maganda na talaga yung kulay at saka maganda na talaga yung pagka-blue nito, yung touch ng yellow. So parang kapag pinarap mo, mas nagiging simple or parang nawawala yung dating niya, parang nagiging downgrade pa nga eh. May iba, oo, may iba ka ng kulay, pero hindi mo siya matawag na upgrade or parang mas gumanda. So kayo, ano ba nagustuhan nyo? O wag na natin galawin to, stock na lang. Gastos lang eh, no? So tingnan natin, baka mamaya may gumawa na pala dito sa Ayala Mall. Total Yamaha event naman to. Para kung gusto may big bike, kasya pa isa. Kain pala muna tayo. Nandito na tayo sa Raminagi na daanan na natin. Tapos nakita ko na rin may nakalagay doon moto show sa Yamaha. Pero kain muna tayo. So shoutout muna tayo habang nag-aantay tayo ng pagkain. Shoutout kay Timothy Paul Pineda 7726. So thank you sa comment mo. Napaka-unique ng vibe. Chill lang, tsaka tipong nanonood ka lang pero nag-enjoy ka. Parang ikaw na rin yung nagdadrive. So thank you kasi yun talaga yung gusto kong gawin dito. Yung parang kung ano ginagawa ko, nakaangkas lang kayo. Lagi ko naman sinasabi, no? So thank you Sir Timothy. Tapos meron din naman yung mga nag-message doon sa Facebook page natin. So shoutout to Carlo Bulaklak. Thank you sir. Sabi niya, by the way, solid ng video lagi. Nakaabang daw siya lagi. Tapos kami lang daw ni Torky yung pinapanood niya. So ma-mention lang yung name ko kasabay ni Torky. Nakakatawa na yun kasi pinapanood ko rin niya si Torky. Sabi ko nga sa kanya, papalitan ko ng pangalan ko, Porky eh. So ito naman si sir, mukhang bago rin sa channel natin, Jevon Ang or Jevon Ang. So sabi niya, bossing, I stumbled upon your YouTube video. I really like your content. I can see you being successful on your videos and sobrang simple but quality and relatable. So thank you, sana mag-ilang anghel ka. Nakakatuwa talaga basahin yung mga ganyang comment.
Porky. Diretso na tayo ng Yamaha ulit. Grabe, ang ganda oh. Solid. Tayo kompleto, pati yung MT-10 meron. At saka yung bagong MT-09, ang ganda. Parang height ng XSR 900 natin. Ganda pala yung tsura ng cockpit mo kapag naka MT-09 ka na bago. Ang ganda sa personal, tapos ito na, knob na siya. Parang yung ADV natin, keyless na. Tapos ang laki ng screen. Sana ganyan yung XSR 900 natin. Tapos sobrang sharp na ng MT-09 na bago. Grabe. Parang height lang talaga ng ano, XSR 900 natin. Hindi ko in-expect na ganun kaganda yung MT-09. Pag nakikita ko sa internet, napapangitan ako sa headlight eh. Pero yung body, sobrang ganda. Ang sharp ng mga edges. Yung PG1. Ngayon lang ako nakakita nito. Ito parang masarap paglaruan. Sa mga motor na nakikita natin dito, ito talaga yung medyo gusto kong ipalit kung sakaling papalitan natin yung XSR 900. Puwan pa lang, maganda no. Baba lang. So ito naman yung view natin. Cockpit. Ito similar lang sa XSR 900 natin no. Parehas lang. Talaga magiging adventure lang siya. Tapos alam ko yung features nito lahat nandito na rin. Wala ka nang ibang hahanapin pa. Sarap din talaga tumingin ng mga bikes. Pero alam niyo ito yung pinakamaganda nakita ko. Gulat nga ako. Okay, so tapos na tayo sa Yamaha. Daan muna tayo dito sa Triumph. Silip lang tayo. Ang dami natin nakitang SP color, parang gusto ko tuloy-ituloy yung ano, yung pinakita ko sa inyong SP concept ng XSR 900 kasi pwede, tingin ko babagay eh. At saka Yamaha naman tayo. If ever gawin natin yun yung first SP version ng XSR 900 na bago sa buong mundo. Kasi wala naman ni-release eh. Kaso wala tayong all-ins. Pag nagpalagay tayo ng all-ins, 80 agad yun eh. Nagtanong na ako, sobrang mahal. Para lang sa suspension. Titisin ko na lang, di naman ganun kasama suspension nito eh. Di natin nakabutan pala. So yun lang, we can end the video here. Sa mga nanood at sumama sa pagpunta natin sa isang bike shop at saka sa moto show ng Yamaha, maraming salamat sa inyo. At para dun sa mga hindi pa nakasubscribe, you know what to do. Click subscribe button below para umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Again, thank you everyone. Ride safe. Peace.